Kagalang-galang na Teofilo, marami po ang nagsikap na sumulat tungkol sa mga bagay na naganap sa gitna namin. Ang kanilang sinulat ay ayon sa sinabi sa amin ng mga nakasaksi nito, buhat sa pasimula at nangaral ng salita. Matapos na ako'y makapagsuri ng buong ingat tungkol sa lahat ng bagay na ito, buhat pa sa pasimula, minabuti ko pong sumulat sa isang maayos na salaysay para sa inyo upang lubusan ninyong matiyak ang katotohanan ng mga bagay na itinuro sa inyo. Noong panong yun, bumalik si Jesus sa Galilea at sumasa kanya ang kapangyarihan ng Espiritu Santo. Kumalat sa palibot na lupain ang balita tungkol sa kanya. Nagturo siya sa kanilang mga sinagoga at dinakila siya ng lahat. Umuwi si Jesus sa Nazaret na kanyang kinalakhan gaya ng kanyang kinagawian. Pumasok siya sa sinagoga ng araw ng pamamahinga. Tumindig siya upang bumasa at ibinigay sa kanya ang aklat ni Propeta Isaías. Binuksan niya ang aklat sa dakong kinasusulatan ng ganito, "Sumasa akin ang Espiritu ng Panginoon, sapagkat hinirang niya ako upang ipangaral sa mga dukha ang mabuting balita. Sinugo niya ako upang ipahayag sa mga bihag na siya'y lalaya at sa mga bulag na siya'y makakikita, upang bigyang kaluwagan ang mga sinisiil at ipahayag ang pagliligtas na gagawin ng Panginoon." Niluloon niya ang kasulatan at matapos isauli sa tagapaglingkod, siya'y naupo. Nakatitig sa kanya ang lahat ng nasa sinagoga at sinabi niya sa kanila, "Natupad ngayon ang bahang ito ng kasulatan, samantalang nakikinig kayo." Ang mabuting balita na ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Kapag may isang bahagi ng bansa na nais magsarili bilang isang hiwalay na bansa, anong unang-una niyang ginagawa? Ang unang-una dapat niyang gawin ay ang bumalangkas o sumulat ng saligang batas. Sapagkat ang saligang batas ang pagbabatayan kung paano patatakbuhin ang kanyang gobyerno, kung paanong ang mga tao, ang mga citizens ng bansang ito ay mamumuhay at kung paano sila magkakabuklod at magkakaisa. So gayon na lang kahalaga ang saligang batas na bawat citizen, bawat mamamayan ay kinakailangan ito ay alamin at pag-aralan at isabuhay. At ignorance cannot be used as an excuse. Dapat bawat mamamayan ay alam ang nasasaad sa banal na kasulatan. So why am I telling you this, no? Alam niyo mga kapatid, tayo bilang mga Kristiyano sa buong mundo, tayo ay tinatawag na we are the people of God, no? Tayo ay isang bansa din, isang bansa ng Panginoon. At dahil sa tayo isang bansa na pandaigdigan, we are a universal church. So kailangan din ang magbubuklod sa atin isang saligang batas. Ang saligang batas ng bayan ng Diyos ay walang iba kundi ang banal na kasulatan, ang Biblia, ang banal na aklat. Ngayon ay pinagdiriwang natin ang Bible Sunday. Ipinoklama ng ating dati pang mga Pangulo ang buwan ng Enero bilang Bible Month. At ito nga ang linggong ito ay Bible Sunday upang bigyang diin ang kahalagahan ng salita ng Diyos, ng Biblia, na siyang gagabay sa ating bansa. At dahil doon, mga kapatid, tayo bilang mga Kristiyano, ang salita ng Diyos, ang Biblia na nasa Biblia, ang dapat na gumagabay sa atin. Ang mga salita ng ito na dapat nating binabasa, pinag-aaralan at isinasabuhay. Subalit yun ang problema. No, tayo mga kapatid, noong nakaraang Sunday, pinagdiwang natin ang Santo Niño Sunday. At masaya tayo, no? Subalit, kung ating babalikan at ating susuriin na ating bansa, sabi nga, sa pag-aaral na ginawa ng simbahan,
tayo daw bilang mga Katolikong Pilipino, we were over-sacramentalized but very poorly evangelized. Okay? Ang ating bansa ay very religious. Nakita natin sa dami ng mga sumasama sa prosesyon ng Nazareno, sa dami ng mga nagdiwang ng Santo Niño. Nakita ng buong mundo kung gaano tayo karelihiyoso, no? Kaya lamang hindi natin maitatanggi na sa bahaging ito ng Asia, we are the second most corrupt country. Kaya makikita natin, ba't ganon? We are very religious, and yet on the other hand, our country is very corrupt. No, bumoboto tayo kahit alam nating mamamatay tao, bumoboto tayo kahit alam nating nagnanakaw, bumoboto tayo kahit alam nating mga sinungaling. Pag bumoto tayo, ibig sabihin, sumasang-ayon tayo sa kanila. Ba't ganon? Bakit hiwalay ang ating pananampalataya sa ating pamumuhay? Ba't hiwalay? Yun nga, ang sabi nga ng simbahan, we were over-sacramentalized but very poorly evangelized. What do we mean by overly sacramentalized? Over-sacramentalized, ano ba yung sacramental? The church taught us to pray the rosary, to join procession, no? To have devotion to the saints. Yan yung sacramental life, no? Na hindi sinasabi ng simbahan na masama. Kaya lang we were overly sacramentalized and yet very poorly evangelized. Ayon nga sa pag-aaral ng simbahan, may tuturing na 30% lamang ng mga binyagang Katoliko ang nagbabasa ng Biblia. Sana kasama tayo dun sa 30%. And the 70% are masasabi nating ignorant of the Scripture. Ang isang santo, si San Jeronimo, na nagsali ng banal na aklat noong 4th century pa, isinali niya, he was commissioned to translate the Bible kasi dati ang banal na kasulatan ay in different languages, no? Hebrew, Greek, Aramaic. And he was commissioned, Saint Jerome was commissioned by the church to translate it into one language, Latin, which was the official language of the church during that time, no? At yun nga, mula noon, yun ang naging batayan ng pag-aaral, pagtuturo ng simbahan. No? So mga kapatid, napakahabang panahon na nang lumipas. Ang Kristyanismo sa ating bansa ay mahigit ng 500 taon. Kaya magandang magbalik tanaw tayo at magsuri, no? Ano na ang nagawa ng Kristyanismo sa Pilipinas? At nakita natin ang ating pananampalataya. Yes, we are very rich in festivities. No? Magaling tayo sa mga pagdiriwang, pero napakahina naman natin sa pagsasabuhay ng itinuturo ng ating pananampalataya. Napakahina natin sa pagsasabuhay ng ating pananampalataya. Huwag kang papatay, huwag kang magnanakaw, huwag kang magsisinungaling. These are basic teachings of our faith. At yan ay mababasa ninyo sa banal na aklat. Subalit, bakit hindi natin siniseryoso yon? No? Hindi natin siniseryoso, hindi natin sinasabuhay. Ang ating pananampalataya, ang ating pagsasabuhay ay hindi hinuhubog ng ating pananampalataya. Kasi alam niyo mga kapatid, ang pananampalataya dapat ang humuhubog sa paano tayo mag-isip, paano tayo magpasya, paano tayo pumipili. Gaya ng pagpili sa eleksyon. Yan dapat ang humuhubog. Sabi ng Diyos, huwag tayong papatay. So hindi ako dapat pipili ng pumapatay. Sabi ng Diyos, hindi dapat tayo magnanakaw. So hindi ako pipili ng taong nagnanakaw. Sabi ng Diyos, huwag kaming magsisinungaling. Hindi dapat ako pipili ng taong sinungaling. These are very basic teachings of Christianity. Very basic, mababasa na dito sa banal na aklat. And yet, the very problem is,
we were very poorly, if not at all, evangelized. Dito tayo kulang. Alam niyo mga kapatid, yes, nagsisimba kayo pag Sunday. Subalit ang narinig ninyong aral sa paglinggo at nagsisimba kayo, ay patikim lamang, patikim. Ang patikim na ito ay naghahangad na kayo'y maglaway, na kayo'y magnasa pa, to beg, to crave for more. Yun ang layunin ng misa, no? Maglaway pa kayo. To crave for more. Kasi what you hear, the simple teachings during the Mass is just a taste, a bit, no? A small bite. Kinakailangan magkaroon tayo ng craving for more. Alam niyo mga kapatid, ang katuruan ng simbahan ay napakayaman. It's like a treasure box. You need to open the treasure box so that you will discover the treasure that is inside. And the treasure that is inside is so rich. You need to discover it and you will be amazed of the beauty of the teachings of Christianity na dapat nating pagtuklasin at pag-aralan. It is not enough na we dance in the streets. It is not enough na marami tayong alagang santo. Hindi naman yan magdadala sa atin sa langit. Pagdating natin sa pintuan ng langit, ang magiging batayan ay paano natin isinabuhay ang utos ng Diyos. Paano natin isinabuhay ang salita ng Diyos. Yan ang magiging batayan. Hindi sa dami ng iyong debosyon. Hindi sa dami ng sinamahan mong prosesyon, kundi paano natin isinabuhay ang salita ng Diyos. Kaya nga mga kapatid, the Word of God is something that every Christian cannot live without. Paano mo isasabuhay ang di mo alam? Kinakailangan pinag-aaralan natin. Meron na bang taong isinilang na, alam ko na lahat ng katuruan ng simbahan? Meron bang ganun? Wala. Lahat tayo isinilang na walang alam. At dahil tayo ay walang alam, kinakailangan kilalanin mo sarili mo, wala akong alam. Dapat alamin ko. Dapat pag-aralan ko. Kailangan nating pag-aralan. Subalit yun nga, the Bible cannot stand on its own. Alam naman natin, maraming mga taong nagbasa ng Biblia, nagbasa sila without the guidance of the church. Anong nangyari? Sa ngayon, mahigit ng 10,000 ang iba't ibang denominasyon. No? Napakarami. At lahat sila nagsasabi, sila ginagabayan ng banal na aklat. Paano ka ganun? Iisang Biblia ang pinagbabatayan ng turo, tapos sila hindi magkakasundo. So what am I trying to say? Hindi natin pag-aralan, hindi natin pwedeng basahin at pag-aralan ng banal na aklat without the guidance of the church. Dahil ang Biblia, ang salita ng Diyos na isinulat sa aklat, ay ipinagkatiwala sa simbahan. Ang simbahan ang siyang official teacher. Ang official teacher ng banal na aklat. At ang magiging batayan natin ay kung anong turo mula pa sa panahon ng mga apostol, yung tinatawag na apostolic tradition. Yun ang magiging batayan natin ng ating pagsasabuhay. Hindi lamang pwedeng sabihin ano ba yung nasusulat sa Biblia. Di ba ganon? Halimbawa, meron tayong mga nakakadebate na mga protestante o mga born again. Sabihin nila, wala yan sa Biblia. Hindi naman yan nasusulat. The Bible alone cannot be our only source kasi nga iba yung interpretasyon nila, iba yung interpretasyon natin. Paano tayo magkakasundo? Kaya ang mahirap, di ba? Mahirap magkakumbinsihan. Di ba? Kasi tayo, salita ng Diyos ay ating ibinabangga sa official
teaching ng simbahan, batay pa sa panahon ng mga apostol. Tawag nga natin doon ay the apostolic tradition. Ang tradisyon sa panahon pa ng mga apostol. Yun ang ating pinakabatayan. Kaya nga, mahirap. Kailangan nating pag-aralan, basahin at pag-aralan ng salita ng Diyos sa gabay ng simbahan. Kaya nga, anong ginawa ng simbahan? Anong ginawa ng CBCP? Nagtayo ang CBCP ng Biblical Apostolate, Biblical Commission. At dito sa Biblical Commission ay nagtayo ang mga obispo ng Bible seminars upang tuluan ang mga Katoliko na matutong magbasa, madiskubre ng mga Katoliko the beauty of the Scripture. Kaya lang tayo mga Katoliko, ang tatamad kasi natin. Di ba? Ang tatamad. Yun nga ang isang oras kinakatamaran na eh. Di ba? Kaya nga mga kapatid, wag nating sisihin ang simbahan. Nakakalungkot kasi makakarinig ka ng mga Katoliko na na-convert, di ba, sa iglesia or sa naging protestante. Dito ako namulat. Di ba, hindi mo narinig natin? Tanungin mo, bakit nung bang nasa Katoliko ka, dumadalo ka ng mga pag-aaral? Hindi naman Paano ka mamumulat? So mga kapatid, the importance of the Bible as the central source of our spirituality cannot be overemphasized. Kaya sana po, sa linggo ito na pigdiriwang natin ng Bible Sunday, pahalagahan natin. Magkaroon tayo ng Biblia, magbasa, mag-aral. At ngayon nga, di ba, ang Biblia, pwede mo nang i-download sa iyong cellphone. Ang daming apps na Biblia, iba't ibang version, iba't ibang language. Mamili ka. Kaya wala ka ng excuse ngayon Wala ka ng excuse na hindi mo nabasa ang Biblia, na wala kang access sa Bible. Ay, wala akong pambiling Bible. Pwede ka na mag-download, dami libre. Pwede ka magbasa kahit ikaw ay nasa bus, traffic, magbasa ka at the palm of your... Di ba? Kaya wala na po tayong excuse. Magbasa, pag-aralan, at isabuhay ang salita ng Diyos. Tumayo tayo, pag nating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat,